May error siya. Tanggalin ko lang muna tong kuan para hindi siya mag-error. Yung sa roofing natin. Minsan dito yan sa purlins nag-error. Minsan ang reason kasi nag-error siya since minadelayan ko yung pag-model is dapat kasi siya naka-snap dito sa may intersection kasi dito on axis or your column. So minsan dyan siya nagfe-fail. So minsan yan din yung i-review ninyo. So ito yung report. So stiffness, irregularity encounter in the structure. Pero wala siyang torsional since symmetrical siya. So may mass irregularity siya. So mas mabigat daw yung first floor mo kaysa sa second floor. So pwede mo ito i-ignore dahil nasa bottom floor din lang siya. Pero yung first story mo kasi is composed on your first beam. So ito, yung 3 plus 3. So itong plus 3 pababa, yan yung may mass irregularity. So if maglagay, pabigatin ko yung sa taas, so minsan mawawala din yan. Pero if you're going to ignore it, so you can adjust it in your seismic parameters. So ito, meron yan dito na hindi mo ipalalabas yung mass irregularity. Check natin yung results ha. So ito yung lumabas na result sa column. So ito yung mga load combination natin and result. So if I go on the report, design report. Since yung analysis niya kanina is based on section 208, dito din sa design natin, ito yung load combination. Pwede mo i-envelope ito or you can select kung ano yung load combination yung gagamitin mo. So may interaction diagram tayo. So the critical load is load 37. So ito yung result niya. So as you can see, NSCP 2015 418. So it is on seismic detailing. So naglalagay siya ng seismic detailing sa iyong design. So ito may fail siya. So dito. So actually we can solve this. Pupunta tayo sa dito. Ah, ito. Yung max ko kasi is max spacing is 200. So sa provision ni NECP is not equal or greater than 150. So let's say gawin ko itong 140. Minsan common practice kasi yung ties natin is 200. Check ulit yung C1 natin. C1.
Nag-fail pa rin siya. So, basta pwede ninyo ito yung just. So, base yan dito sa settings and property natin. Max column. So, dito lang yun lang yan i-adjust. Ito pala, link spacing. Fail pa rin. Check ko na lang to Basta na pwede lang to. I-adjust mo lang yung sa setting. So if you will check ano ba yun Lesser reliability ba ang photo software connection design for steel members? Sir, for steel members kasi, ganito kasi yan. For steel members kasi is, may sarili siyang, ano ba yun May sarili silang template ba for your steel design? So if yung steel mo is for simple lang siya is pwede siya i-designs for Prota Steel. Pero if yung may design siya for example na may pipes ka na let's say sa isang pipes may 5 kang connection or 3 connection, wala siya sa template ni Prota Structure. Pero si Prota Structure pwede mo siyang i-connect sa Idea Statica. So for ang principle kasi ni Steel Design for the detailing is kung ano lang yung available library niya is yun lang din yung angkop sa design mo. So if you're using Idea Statica, so mas marami siyang library library for specific template for your design. And ito po yung sa elevation natin. So if you can see here, I will go to view 3D rebars column. Hmm. So yung max spacing niya is I think is around 150. So yung common practice kasi is 200 which is hindi siya angkop sa seismic detailing natin. So if we go to the reason na naglagay ako ng column dito is if I will go to the foundation elevation, itong 00. So, ganito kasi yan. Si Staad is, if mapapansin nyo is, yung detail lane niya is on RCDC. Si Prota is nandito mismo kang Prota, bali 3-in-1 software na siya kasi. So, ipupunta ka sa RCDC, yung kaya lang niya i-design is your pad footing. Pero in Prota structure, you can design pad footing. You can also combine footing and mat foundation and ito may piles siya. So may materials tayo dito. Select ko lang tong dalawa. So insert combine pad footing. So may 3D din siya. So since nakabox siya, I will go to rebars.
So, ito yung mga sidebars natin. Uncheck mo na lang yan. So, to. So, if may soil test ka, you will go to your materials. So, may soil unit weight tayo. You can use your bearing capacity here. Pwede ko din itong i-combine na may piles. Pero if you're using RCDC, so hindi siya applicable. Since pad footing lang yung sa RCDC and you will need stud foundation design on that. So, i-footing ko na lang ito. May question po ba? So, itong apat na to, pwede ko din itong i-combine. So, tanggalin ko yung sidebars natin. So, as you can see in ito, quantity is 26, diameter 16 mm, spacing 250. So, you can adjust this to 150. Ay, mas dumami yata. Let's say 300. Try natin if papasa siya. So, naging 23 siya at 250.